Mga igsuon, mayong gabi kanatong tanan, and happy Easter. So aniya na kita sa atong formation, ang atong topic karon, the 12 steps to holiness and salvation, part 1, obedience. But mag-ampo sa kita. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Amen. Let us pray. O God, who taught the hearts of the faithful, by the light of the Holy Spirit, grant that by the gift of same Spirit, we may be always truly wise, and ever rejoice in His consolation. Through Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, mga igsuon, before nato i-discuss atong topic about obedience, no? Una sa tanan, ato sa ning pamalandungan kining resurrection, ang pagkabanhaw ni Kristo. So, mga igsuon, in the Bible, we can read Roma, Kapitulo 1, versikulo 4. No? From chapter 1, verse 4, ang Ginoo nagaingon, may tungod kini sing anak, atong Ginoong Hesukristo. Sa iyang pagkatao, kaliwat siya ni David. Sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios, uban sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi kaniya, ug tungod sa iyang ngalan, gihatagan ako sa Dios ug katungod sa pagkaapostol, aron pagkabig sa tanang katawhan, aron motuo sila ug motuman. So ato ning pamalandungan mga igsuon kining pulong sa Ginoo nga diin si Kristo gipadayag siya sa Amahan, nga siya mao ang anak sa Dios nga gipadala dinhis kalibutan aron pagluwas sa tanang katawhan. Ug tungod sa iyang ngalan, gihatagan siya katungod sa pagka-apostol, aron ang tanang katawhan makabig ug motuo ug motuman diha kaniya. Mga igsuon, sa dakong gahom ni Kristo, nabanhaw siya, ug kita motuo ug motuman nga usab nga kita mabanhaw uban kaniya. So diha sa pagkabanhaw mga igsuon ni Kristo, atong gi-welcome ang Ginoo, no? Sa iyang pagkabanhaw. Sa atong pag-celebrate sa pagkabanhaw ni Kristo, atong pamalandungan. Sa first part, sa pagkabanhaw ni Kristo, no? There is the service of the light. Ito pa na kitawag og kining Paschal Candle. So kanang Paschal Candle nagsymbolize kana kang Kristo nga siya ang kahayag. Ikaduha, kitawag kanang Liturgy of the Word. Liturgy of the Word nga this is the story of our salvation, no? Sa una hangtod karon. The third part, the baptismal of liturgy. So, we renew our baptismal promise. No? We renew our baptismal vows. So, we write our vows into our heart and we bring to the world. And the fourth part, the liturgy of Eucharist. Because Christ is present. Eucharist is the real presence of
Jesus, because Jesus is the hope of glory. Si Jesus mao ang paglaom sa himaya. And the primary source and the center of our life is the Eucharist. Ito pa ang punuan o tuburan ug ang sentro sa atong kinabuhi mao ang santos nga Eucharistia. Nganuman kay tungod ang santos nga Eucharistia, mga igsuon, mao kini ang makapalig-on sa atong gugma diha ni Kristo. Ug makapahimo nato nga misyonero. Meaning to say, mahimo ta nga magsasangyaw. And Eucharist, it changes our heart. Mao kini ang makapabag-o sa atong kasing-kasing. And the Pope reminds us, no? He reminds us that Jesus is the Father of mercy. Nga si Jesus, mao ang mahan sa kaluoy. In Eucharist, it is Jesus Himself, no? And Mass became the life food of our everlasting. Mao kini ang pagkaon sa tong kinabuhi, sa walay katapusan nga pagkaon. According to Bishop Thomas, matud pa niya, the Eucharist is nourishment. Ang kini Eucharist, mao kini ang pagkaon. Matud pa sa ka-bishop, if there is persecution in life and persecution of others, the Eucharist is needed. No, doon ay mga pangluto sa atong kinabuhi. Lutuson ta sa atong mga igsutong gihigugma nato. Apan, kung sa mga gikinahanglan ini, walay lain, kundili ang Eucharistia. Pope Francis said, mingon si Pope Francis, Mary is the woman of the Eucharist. In fact, the first tabernacle is Mama Mary. Why? Nganuman ang unang tabernakulo mao man si Mama Mary. Because Jesus lives 9 months of her womb. Siyam kabulan si Jesus diha sa taguangkan ni Mama Mary. And Jesus said, I am the living bread who come down from heaven, and my flesh is a true food, and my blood is a true drink. Ang akong unod mao ang tinuod na kalanon, ug ang akong dugo mao ang tinuod nga ilimnon. So mga igsuon, mao kini, no? Ang pagkabanhaw ni Kristo. We believe that Jesus is alive. Kung si Kristo man namatay, apan sa ikatulo ka adlaw na banhaw, kita usab mamatay, o kita maayo magbinuhatan, mabanhaw usab ta uban kang Kristo. So, mao kining gamayng pamalandong sa pagkabanhaw ni Kristo. So, karon mga igsuon, ani na kita sa atong topic, obedience. So, mao kinang ika-7 steps sa atong topic nga the 12 steps to holiness and salvation. So, obedience. If you read in the Bible, John chapter 15, verse 14, no, matud pa sa Ginoo, you are my friends if you do the things that I command you. Matud pa ni Jesus, kamo akong mga higala kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. So, kung atong buhaton ang gisugo ni Kristo, kita iyang mga higala, dili nata niya sulugoon. And you know, perfection consists in the conformity of our will to the will of God. So, ang paghingpit o ang kahingpitan, gikan kini diha sa pagpahiuyon sa atong kabubuton ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Now, what is the surest means of knowing God's will and of regulating our lives according to it? Sa Pinisaya pa, karon, unsa man ang pinakasiguradong pamaagi sa pagkahibalo sa kabubuton sa Ginoo ug ang lagda nga pinasubay sa atong kinabuhi.
So unsa man ang pinakasiguradong pamaagi pagpahibalo sa kabubuton sa Ginoo. Walay lain kundili mao ang pagkamasinog tanon. It is obedience towards our lawful superiors. Ang pagkamasinugtanon ngadto sa atong labaw, sa atong Santo Papa, sa mga bishop, sa mga kaparian, sa atong leaders, coordinators, mao kini siya, no? It is obedience, ang pagkamasinog tanon. According to Saint Vincent de Paul, mingon ang usa ka santos nga never is the will of God more perfectly fulfilled than when we obey our superiors. No, matupas usa ka santos, walay kabubuton sa Ginoo nga labaw panghingpit nga pagtuman kaysa pagtuman sa atong labaw. So, ang labaw di ay nga hingpit gayud, no? Ang kabubuton sa Ginoo ay matuman nga kita mutuman sa atong labaw. So, example sa atong simbahan nga Katoliko. Kinsa may labaw? Ang Santo Papa, no? Sa tibuok kalibutan ang Santo Papa sunod mo ni ang mga cardinals, mga bishop. Then, mga kaparian. So, we have to obey to them. Atong tumanon ug unsa ang ilang gisulti. From the first, ngadto sa mga leaders. Like for example, coordinator sa Don Rosary. Leader sa BEC. Sa itong community. No? President sa lectors. Unsa pa ng mga community nga leaders. So, atong tumanon. Kung ilang gisugo, apan kung suguon tag di ta motuman, we commit sin. Kay sila gihimong instrumento sa Ginoo. Nagrepresent diha, no? Sa Ginoo ang mga leaders. No? So mo na kita obedience. Pagtuman sa atong labaw. Kaya pagtuman sa atong labaw, mausab na ang pagtuman nato diha kang Kristo. And the greatest sacrifice that the soul can make to God consists in obedience to lawfully constituted superiors. Nisaya pa, no? Ang labing dako nga sakripisyo nga ang kalag nga makapahimo ngadto sa Ginoo gikan diha sa pagka masinugtanon. Sumala sa balaod nga gihan-ay o itugot sa labaw o sa ato mga superiors, no? Ang pagkamasinugtanon, no? Actually, sa atong mga communities, doon ay mga rules, no? And regulations, doon ay mga protocol. Like for example, karon sa pandemic, kung sa may protocol, kinahanglan mag-mask. Nga naman si sister, mag-mask man na kanunay, no? Ngayon mag-face shield. Ngayon mag-social distancing, physical distancing, ngayon man. Kaya tungod, mutuman tas atong labaw. Sa balaod, nga kinahanglan atong tumanon. Ang balaod nagsulti, nga kinahanglan mag-face shield, mag-mask, no? Physical distancing, o guban pa. So, kinahanglan mutuman. Kung kita mituman niini, isip kita mituman usab sa Ginoo. According to St. Thomas, mingon siya, nothing is dearer to us than the liberty of our will. Sabi ni Saya pang, matud pang St. Thomas, walay taas og bili kanato kaysa kagawasan sa atong kabubuton o gusto. Mga igsoon nato ning pamalandungan, nga ang dako nga bili diha in the eyes of God walay lain kundili ang pagtuman sa kabubuton sa labaw nato. Obedience is better than sacrifice. This is the Holy Ghost, no? Obedience is better than sacrifice. Ang pagkamasinugtanon labaw pa
kaysa pagsakripisyo. Bisan nagsimba pa ta everyday, nagdulrosary ta everyday, pan disobedient ka sa pari, disobedient ka sa imong leaders, imong coordinator o sa labaw, maghimo ang mga sakripisyo, no? Mga sacrifices, walay merito. Nganuman, kay disobedient man. No? Ang pagamasinugtanon, mas labaw pa kaysa sakripisyo. No? Nag-ingon ang balaang espiritu. So, labaw di ay ang pagkamasinugtanon. Always yes ta. Like, for example, ni Mary, yes. Like, to Jesus, yes. Always, yes. You know, pagpahibalo ni Anghel Gabriel nga to kang Mary, nga manamkon sila lang sa Espiritu Santo, kung mga laksag sa kalalaki, o nga Jesus, no, sa walay duha-duha. No? So, how could this be? Saan man ako? Kung ko'y laki na hibaluan, manamkon sila lang sa Espiritu. Matawag Mary, ang imong pagbot may matuman, thy will be done. Yes. Diya sa pag-ingon ng Mary, yes, so naluwas kita. Si Jesus, samtang siya nagluhod dito sa garden, guni in the garden, no? Kung sa gisulting Jesus, amahan kon mahimo ipalabay ang kupa, but Father, thy will be done. Ang kabubuton, ang imong kabubuton may matuman. So, 1 Hari, chapter 15, verse 22. No? 1 Kings, chapter 15, verse 22. Unya, si Hari Asa, nagpakanaog og sugo, ngadto sa tibok Huda, nga kuhaon nila ang mga bato, o mga truso, gikan sa Rama. Nga, ang gigamit ni Basa sa pagpanalipod, unta sa Rama. O gigamit niya kini sa pagpanalipod sa iba sa yuta, sa Benjamin o sa Misa. So, si Hari Asa, no? Nagsugo siya sa tibok Huda, nga kuhaan ang mga bato, mga troso. Saan katawon mituman? Nganuman, kay ang pagsugot, ang pagkamasinugtanon, dako pinagbili at tubangan sa Ginoo. God prefers obedience to all other sacrifice. Ang Ginoo mas mupili pa sa pagkamasinugtanon kaysa tanang pagsakripisyo. So, ang pagkamasinugtanon mao'y gipakadak-an sa Ginoo. He who gives his property to God by distributing it among the poor is honor by patiently bearing contempt. His body, by fast and penitent works, gives him a part of himself. Ito binisaya pa. Kinsa katong mihatag sa kabtangan ngadto sa Ginoo, pinaagi sa pag-apod-apod sa mga kabus, ang iyang dungog, pinaagi sa mapasinsyahon nga pag-antos, sa pagtamay, pagbiay-biay, iyang lawas, pinaagi sa pagpuasa, ug mahinulsulon nga buhat, nga naghatag kaniya ug kabilin sa iyang kaugalingon. So ato ning pamalandungan, nga diha sa pag-apod-apod, no? Sa mga grasya sa mga kabos, igsuon ko pasidunggan kini sa Ginoo. Bisan pa na mga pag-antos, mga pagtamay, pagbiay-biay, apan mga igsuon ko atong hinumduman nga ang Ginoo dili gayud malimot sa tao nga diin naghatag og mga grasya. Ato ning pamalandungan sa ato usab kaugalingon, ato sang unta nga doon natay buhat nga grasya, ang pagkamanggihatagon ang paghatag. So kabahin kini sa atong kinabuhi o sa atong kaugalingon nga kinahanglan di ay nga kita muhatag gayud. But he who offers God his will by subjecting it to obedience
gives him all he has, and can truly say, my Lord, after I have given thee my will, I have nothing more to give. Binisaya pa, apan kinsa katong mihalad sa Ginoo, siyang kabubuton, pinaagi siyang pag-alagad ngadto sa kabubuton nga gihatag niya ang tanan nga naa kaniya ug makaingon siya, akong Dios, human akong gihatag kanimo ang akong kabubuton ug wala na ko'y laing ihatag diha kanimo. So wala na ta ihatag sa Ginoo kundili ang atong kabubuton, no? Our will. Muna diha sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon, tumoingon ta, Lord, thy will be done. Ang imong pagbuot ginumay matuman. Napansan to si karong panahon na ang pagbuot na sa tao, dili na pagbuot sa Ginoo. Ang Saint Gregory miingon siya, by the other virtues we give to God what belong to us. By obedience, we give Him ourselves. So, sa Binisaya pa, miingon si Saint Gregory, na pinaagi sa ubang bertud atong ihatag ngadto sa Ginoo. Unsay ania kanato? Ug diha kaniya atong ihatag ang atong kaugalingon, pinaagi sa atong pagkamasinog tanon. So, we give ourselves by obedience. We have to obey. Uban dili man, musupak man, masinupakon, atong promisyon, atong Lenten recollection, atong mapamalandungan, atong mga Israelites nga ato sa promised land, nga dugay ka sila naabot, ang uban nga matay, nga naman, tungod sa ilang pagka masinupakon. Tungod sa ilang pagka bagulbulan. Kitag sugoon ta, o wala ta ka gusto, magbagulbul man ta. Sometimes we compare ourselves to others. Matutpas Ginoo, do not compare yourselves to others, but compare yourself to the loving response of God. Kapan kita, kusog man tamang ngampa sa uban, no? The same stand teaches that all the other virtues follow in the train of obedience, and by its influence are preserved in the soul. No? Sa Binisaya pa, ang mga santos nagtudlo nga ang tanan nga mga bertud o ang tanan diha sa pagbansay, sa pagka masinugtanon o pinaagi sa pagmando, makapatunhay o makapabuhi kini sa kalag. Nagsuon, kung ato dining bansayon, kung kining gitawag og obedience, no? Sa bansayon na to ang pagkamasinugtanon, mga igsuon, makapatunhay kini, o makapalahutay kini, o maghatag kini kinabuhi sa atong kalag. Mabuhi atong kalag, pinaagi sa pagka mapainob sanon. So, ato ning pamalandungan nga sa atong pag-alagad diha sa simbahan o diha sa atong community nga unta di ta mahimong masinupakon, especially kung wala ta kagusto sa atong leaders. Wala ka gusto sa atong coordinator. Kana may gihatag sa Ginoo. Kanato, aron atong sundon. Kung mahimutang masinugtanon, nga mutuman kita. Katungod diha sa pagkamasinugtanon, doon na kini gitawag og great reward. Doon na kini ganti. According to the Venerable Sertorius Caputo, no? The reward of obedience is similar to that of martyrdom.
Mingon ang talakuron nga si Sertorius Caputo, mingon siya, ang ganti sa pagkamasinugtanon parihara diha sa mga martir o diha sa mga sinakit. No? Para sa mga martir, like for example, no, Santos na to, Las Pedro Calungsod, San Pedro Calungsod, mga martir. So, mo ni ka-shortcut nga pag-adto sa langit, sa pagsulod sa langit, martyrdom. Si St. Lorenzo Ruiz, mga martir. Maoni ang makadali, no? Pagsulod sa langit. Kaya nga naman diha sa martyrdom, papason ang tanan natong sala kung kita mamartir. Apan, miingon si Sertorius Caputo, no, ang ganti sa pagka masinugtanon parihara diha sa mga martir. Kadili baya sa nigsuon ko. Kana bitong suguon ka, nga wala kakagusto, tupak sa imong kabubuton, sakit mo na. Umoon na nga, kini di ang pagkamasinugtanon, parihas siya nga kita, parehas sa mga martir. No? Mga martir dita ni ini. Apan kita maglisod man ta ni ini nga birtud kining obedience. Kay di magita mutuman, supak magyuta. Kay lagi wata kauyon sa leader, wata kauyon sa coordinator. No? So, muuyon kita. Yes, always yes kita gawas sa pagpakasala. Ano ni mga santos? You know, in martyrdom, we offer God. No, we offer to God the head of our body. By obedience, we offer Him our will, which is the head of the soul. Sabi ni Saya pa, diha sa pagkamartir o sa pagkasinakit, atong gihalad sa Ginoo ang ulo sa atong lawas. O diha sa atong pagkamasinugtanon, atong gihalad sa Ginoo ang atong kabubuton nga diin mao kini ang ulo sa atong kalag. So igsuon, ipakadak-an sa Ginoo kini kita og obedience. Gani parihara sa mga martir nga numan kay kining obedience ang pagkamasinugtanon mudala na sa tanan, naa ang pagpaubos, naa diha ang pagkamatinud-anon, naa diha ang bertud sa obedience. Therefore, the wise man assures us that an obedient man shall speak of victory. Bisaya pa, busa ang makinaadmanon nga tao nagpamatuod kanato nga ang tao nga masinugtanon musulti sa kadaugan. Ang tao nga masinugtanon naa kanunay niya, no? Ang katumanan, hingpit, victory, no? Kadaugan. Ang tao nga masinugtanon. According to St. Gregory, for those who obey, to overcome all the attacks of hell. Mingon si St. Gregory, kinsa katong masinugtanon, iyang mabuntog ang tanan ng atake sa impyerno. So kini di ang atong pagkamasinugtanon, ining obedience, maka-overcome kini sa atong mga weaknesses. Dito si ang pagkamasinugtanon, mao kini mo buntog sa atong kahuyangan. So daghan kitang kahuyangan nga niya nato. Unsa mga kahuyangan kini mga weaknesses? Usahay kita luuran. Say dili ta pasugo.
Usahay kita ato yung gusto may matuman. Kung dili matuman tong gusto magbagolbol ta. Kasi musupak ta sa atong labaw, sa atong leaders. Kung ana atong makahuyangan. But kung kita masinugtanon, matud pang Saint Gregory, imong mabuntog ang tanan. Kining tanang atake sa demonyo, no? Atake sa impyerno. Mabuntog ni. O makabuntog usab ni. Kining pagkamasinugtanon sa mga vices, mga bisyo, no? Obedience is a subject that revealed to men. The rise superior, no? The rise superior to the demons who feel on account of their disobedience. The Saint Cassian mingon that if we mortify our self-will, we can easily root out all vices because the latter spring from the former. Sabi ni Saya pa, tungod sa ilang pagkamasinugtanon, mialagad sila sa ilang kabubuton ngadto sa mga katawhan. Ipasaka nila ang ilang labaw ngadto sa dautan kin sa ilang gipukan ang katarungan sa ilang dili kama sinugtanon. So naigsuon ko, ang pagkamasinugtanon, no? So, ana amo alagad sa iyang kabubuton. Iyang kabubuton. So, way nagpugos niya. Alagad siya nga tos mga katawhan ug iya lamang kabubuton. Ug pinaagi ana isa ka siya nga to sa taas ipasaka. Kay ang kamasinugtanon mupukan kini, no? Sa mga dili masinugtanon. Ug mupukan kini sa kung giingon sa unahan kining mga vices, bisyo. Ingon si Saint Cassian, no, nga kung kita magpugong sa tong kaugalingong kabubuton, sayon ra kaayo ang pagwagtang sa tanang bisyo. Busa, sa katapusan, mulambo ka. Gikan sa daan. Gikan sa daan. Yung kinabuhi og unsam ka kaniadto, ug pinaagi. Nga karon masinugtanon ka na, igsuon ko, mulambo di ay kita. Ug mukuha kini, muwagtang kini sa tanang mga bisyo. Pero pibalaw na taon sa bisyo. No? Bisyo sa sugal, bisyo sa inom, bisyo sa drugs, bisyo sa babay, daghan pa. So, pinaagi sa pagkamasinugtanon, wag tangon kining mga vices. Saint Augustine said, mingon siya, that while Adam, through disobedience, brought destruction upon himself and all his posterity, the Son of God became man to redeem us and to teach us true wisdom by his life of obedience. Sabi ni Saya pa, ningon si Saint Augustine, taliwala sa pagkamasinupakon ni Adan, nagdala og kabalaka siyang kaugalingon. Ug sa tanan niyang kaliwatan, ang anak sa Dios nahimong tao aron pagluwas kanato ug nagtudlo kanato sa tinuod nga kahibalo, pinaagi siyang kinabuhi nga masinugtanon. So mga igsuon ko, ang una masinugtanon, ang una nga ang nakabaton aning bertud sa pagkamasinugtanon ng obedience, una mao si Jesucristo. Ikaduha mao si Mama Mary. No? So, igsuon ko nga
taliwala diha sa pagkamasinupakon ni Adan, na dala kini og kabalaka. Ang kaugalingon hangtod sa tanang kaliwatan. Apan igsuon natong pamalandungan nga diin tungod sa gugma sa Dios iyang gipadala Jesucristo ang iyang bugtong anak aron pagluwas kanatong tanan, aron pagtudlo kanatong tanan, aron pagtudlo sa tinuod na kahibalo pinagi sang kinabuhi nga masinugtanon. And for this reason, he began a child to practice obedience when he was subject to Mary and Joseph. But if we read in the Bible, Luke chapter 2, verse 51, mipauli si Jesus sa Nazaret, uban kanila, ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan, gitipigan sa iyang inahan, sulod sa iyang kasing-kasing. Ug ang tanan, sulod sa kasing-kasing ni Mary, iyang gitipigan. Labi na katunaw nawala si Jesus. Mipauli si Jesus ngadto sa Nazaret, kuyog siyang inahan, kuyog ni Mary, kuyog si Joseph. Apan siya nagmasinugtanon. Mga igsuon atong pamalandungan, si Jesus he was obedient unto death of the cross. So, mingon si San Pablo, unsa pagsugod sa atong manunobos, isip usa ka bata, nagpadayon siya sa iyang tibuok kinabuhi. Ug siya nagmasinugtanon hangtod sa iyang kamatayon diha sa cross. Hangtod sa kamatayon ni Kristo nga siya gilansang sa cross, nagbitay diha sa cross. Igsuon, nagmasinugtanon si Jesucristo bisan pa siyang kamatayon diha sa cross. Philippians chapter 2 verse 8, he was humble and walked the path of obedience all the way to death, his death on the cross. Matos balang kasulatan, mabasa na to diya sa Filipos kapitulo 2 bersikulo 8 nga nagingon ang pulong sa Ginoo. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang kamatayon diha sa cross. And you know, the Mother of God revealed to one of her servants that our Lord, when dying for us, entertained a very special love to obedient souls. Sabi ni Saya pa, ang inahan sa Ginoo nagpadayag ngadto sa usa ka sulugoon nga ang atong Ginoo kanusa nagpakamatay para kanato sa pagpahimuot sa linaing gugma para sa masinugtanong kalag. So mga igsuon ko, ang Ginoo kung ang tao masinugtanon, mahimuot gayod siya. So, espesyal, no? Linain nga gugma iyang ihatag sa tao. Matud pa ni Kristo, ug nagpakamatay siya para kanato. Ang sa pagpahimuot sa linain nga gugma para sa tanan nga masinugtanon, sa tanang kalag nga masinugtanon. And the increase our merit, our Lord desires us to be guided by faith. Therefore, instead of speaking to us himself, he makes his will known to us by means of our superiors. Sabi ni Saya pa, aron pagdugang o paglambo sa atong kaayo, ang atong Ginoo nagtinguha kanato sa pagiya, pinaagi sa pagtuo. Busa, mga igsoon, inay, or imbis mo sulti ka sa imong kaugalingon, himua nga ang kabubuton sa Ginoo atong mahibaluan, pinaagi diha sa atong labaw.
o pinaagi sa atong superior. Pinaagi da sa atong coordinator, atong mga leaders, atong mahibaluan, diha sa atong labaw. That's why, ug unsay isulti sa atong leaders, atong mga coordinators, sa labaw nato, sa kaparian, sa kaobispan, kinahanglan nga mutuman kita. We must obey to them, sa mga leaders. According to St. Giles, that we gain more merit by obeying man for the love of God. Sabi ni saya pa, miingon si St. Giles, nga atong madawat, labi pang daghan nga makaayuhan, o daghang mga grasya, diha sa tong pagtuman sa tao para sa gugma sa Dios. So, ang tao di ay nga masinugtanon, igsuon ko. Ang tao nga masinugtanon, daghan nga mga grasyang madawat. Daghan nga mga kaayuhan nga madawat. Apan ang taong masinupakon, ang tao nga dili motuman kung suguon, na pinadiya sa atong simbahan, so ayaw na pag-expect og mga kaayuhan. Kay maglisod gayud ang Ginoo sa pagsulod diha sa tao nga masinupakon, diha sa tao nga dili masinugtanon. Kay ang Ginoo malipay lamang sa tao nga masinugtanon. Gani diha sa pagkamasinugtanon, mabuhi atong kalag. Diha sa pagkamasinugtanon, daghang mga grasya nga mapaabot nato mga kaayuhan. Grasya sa lawas, grasya sa kalag. When we obey lawful superiors, we are more sure of doing the will of God than if Jesus Christ Himself would have heard and spoke. The evil spirit can appear as an angel of light in order to deceive. Sabi ni saya pa, kung kita masinugtanon, subay sa balaod sa tong labaw, o subay sa balaod sa superior, labi pang masaligon ang atong buhat, subay sa kabuboton sa Ginoo. Kaya kung si Kristo sa kaugalingon, mipakita o misulti, ang daotang espiritu mga igsuon, magpakita usab sama sa anghel sa kahayag. Aron kita malimbungan. So, receive na ang atong kaatang. Bitaw daghan kaing matintal. Naman siya nga, batian na nignaw. Natintal. Kaya kay barbakin si tintalon lang ka ng mga leader sa simbahan. Mga leader. Nasa simbahan. Mo-receive ni ang atong kaatbang. But, kung si Kristo siya ang kaugalingon, mipakita siya misulti. But, usab, kining daotang espiritu, magpakita usab, ingon og anghel. Ano man, aron, kita malimbungan. So, you have to reflect. Ato ning pamalandungan. That's why, dili ta maka-overcome, sa mga tentasyon kay tungod sa atong pagkamasinupakon, disobedience. But when we receive a command from our superiors, we are certain that in obeying them, we are obeying Jesus Christ Himself. He that hurt you is hurt. Sabi ni saya pa, busa kung kita makadawat og sugo, makadawat sa pagmando sa tong labaw, makasiguro kita nga diha sa tong pagkamasinugtanon kanila, mituman kita niya, ni Kristo. Diba kung kita mituman sa atong labaw nga diyan kita gisugo, isip nga kita mituman kang Kristo. Ato ning pamalandungan igsuon ko. Nga si Kristo, akong balikon nga naghatag siya og dakong bili
Ining gitawag og obedience, ang pagkamasinugtanon. Kay una sa tanan, si Kristo mao ang una nga miubi sa iyang amahan. Mituman siyang amahan. Si Mama Mary, mituman sa Dios, nagdiin, nagpadala og anghel aron pagpahibalo diha kaniya. No? Always yes. Yes. Kita maglisod man ta og yes. No? Daghan pa man tang question. Daghan pa ng mga pangutana. No? Daghan pa tang mga duha-duha sa una-una, mga tawhanong panguna-una. So atong pamalandungan nga kung kita tuman sa tong labaw. Mituman ta sa bishop, sa pari, sa atong leaders, sa coordinators, o sa atong makaigsuonan, isip kita mituman diha kang Kristo. But in the Bible we can read Luke chapter 10 verse 16. Kunya, miingon siya sa iyang mga tinun-an, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Kung kinsam din nagsugo kang Hesus, kinsam may nagsugo ni Hesus Kristo. Kapag ani dis kalibutan, ang pagluwas sa mga katawan, walay lain kundi ang Dios nga Amahan. Tungod sa dakong gugma sa Dios nga Amahan, iyang gipadala si Hesus Kristo ang iyang bugtong anak. Aron pagluwas ka natong tanan. Ug sa pag-ingon ni Jesus, yes, Father, thy will be done. Igsuon kitang tanan naluwas. Pag-ingon ni Mama Mary nga to sa angel, yes, thy will be done, naluwas kitang tanan. So why duha-duha? Muna nga kinahanglan mamati kita sa pulong sa Ginoo. Kay matud pa si Ginoo, ang mamati kaninyo, namati usab kanako. Panigsuon ko, we have to reflect nowadays, karong panahon na, mas daghan pang mamati diha sa mga kalibutan o kalibutan. Daghan karong vlogger, no? Daghan karong mga games unsa pa na. Lingaw kayo ang mga tao. Bilas mga batanon. Apan ang pagpamati sa pulong sa Ginoo, ay unya na lang na. Unya na. Daghan kayo mga privilege ihatag ang Ginoo. Nga opportunity nagyayod. Apan imong makita ang mga katawhan karon nga malingaw sila sa kalibutan. That's why nalingaw sa kalibutan, padad-an lang mga balatian, padad-an lang makasakitan, mga pagsulas kinabuhi, dili sila, no? Makalaog. That's why ang uban daghang batan-on karon magkutlo sa ilang kinabuhi. Kay dili sila kadaog silang problema. Kung nakadungog mo, itong formation last time, previous months, akong gisulti nga, doon naman gani usa ka minister nga naghikog. Nagkutlo siyang kinabuhi, nag-alagad siya sa simbahan. Suon ko, diha sa pag-alagad sa simbahan. Dili ni ingon nga alagad lang ta. Na ako simba nagsimba kadadlaw, na ako tamang ko simbahan ba? Kundi natubatunan kining bertod. Kining gitawag og pagkamasinugtanon. Maglisod kayod kita. Pagsulod sa langit ug maglisod usab si Kristo pagsulod sa atong kalag. Ang tao nga masinupakon. Ang tao nga dili masinugtanon. Taka mga leaders mingon, sister, pagtii unya si sister ha, nga mao ni buhaton, mutando malang yes, but wag yung gibuhat. Oh, sister, mao ni atong activities. Sister, mao ni atong buhaton.
apan misupak kay dili siya gusto. Nya nag-alagad sa Ginoo. Di man na pwede sa Ginoo. Gani atong mapamalandungan katong mga Israelites, no? Nga diin nga padulong sa promised land tungod silang pagkamasinupakon, tungod silang pagkabagulbulan, mga disobedient. Igsuon ko, wala kasulod sa promised land. Huwag silang daghan na nga matay. Instead, na sila musudlod lang og pila ka weeks o months, 40 years. Suon ko, pamalandungan nato, atong papangalagad sa Ginoo, basi nakalimutan. Nga, okay na ko, kay musimba ko everyday, okay na, kay mag-ampo ko, okay na, ang tanan, kay maghatagon ko, but, basi nakalimutan, kining bertod sa pagka masinugtanon. So, I think igsuon ko, dinhita kutob kay 1 hour man ang atong topic, no? So, to be continued next week. So, ato paning palawman aron atong masabtan kining pagka mapainubsanon. Kining pagka masinugtanon. So, ang pagka masinugtanon, mag-uban na usab ng kaning pagka mapainubsanon kay kung ikaw masinugtanon, no? Yes na ang pagpaubos. Apan kung ikaw masinupakon, anaa kanimo ang pagpataas. So, atong pamalandungan, mag-ampo ta sa Ginoo na Lord, tagae ko grasya, no? Ang birtud sa pagkamasinugtanon. Bisan pa diya ang labing ubos nga musugo kanato. Kinahanglan, yes Lord, yes Mama Mary. Karon mga igsuon, atong iduko ang atong ulo, atong piyungon atong mga mata, ato ning pamalandungan kining pagkamasinugtanon. Ginoo, ania kami karon, namati kami sa imong mga pulong. Nga kining pagkamasinugtanon, nga diin, ikaw Ginoo ang unang mibuhat ini pagkamasinugtanon, samtang ikaw nag-ampo dito sa Getsemani, nga din ikaw mituaw. Amahan, kung mahimo, ipalabay ang imong kupa. Apan, dili ang akong kabubuton. Father, thy will be done. Ug amo usab ning pamalandungan ni Ginoo, nga samtang nagpakitang usa ka anghel sa Anghel Gabriel ngadtong Mama Mary, nagpahibalo siya nga manamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo manak usa ka lalaki ug nganlag Hesus. Apan Ginoo, bituaw si Mama Mary, thy will be done. Ginoo, sa among kaugalingon, o sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, maunta amo kining mabatunan, kining birtud sa pagkamasinugtanon. Ug bisan pas among kahuyangan, bisan pas among mga kalapasan, apan Ginoo, imo nakita ang tanan dinhi kanamo. Usa, among isurrender ang tanan diha kanimo. Kinayan og batasan nga wala nimo kahimuti. Ilabi na among pagkamasinupakot. Ilabi na ang pagkabagulbulan. Tabangi kami Ginoo pagbuntog niini. Nga unta, amo kining mabatunan. Aron pinaagi niini Ginoo, nga kami mahingpit diha kanimo. Nga kaming tanan mahiusa diha kanimo. Diin kami naningkamot kaming tanan sa pagsulod diha kanimo. Bisan daghan mga tunok among agian, mga kasakitan, mga kalisdanan, mga balatian, mga problema sa among kinabuhi. O bisan pa makadaghan kami nagbalik-balik sa kumpisalanan, apan Ginoo, kami naningkamot sa pagbangon nga kami makasunod diha kanimo. Ug sa katapusan Ginoo, tabangi kami nga amo kining mabatunan sa makausap pa
ang birtud sa pagkamasinugtanon. Ug usab among maambit ang mga birtud ni Mama Mary. Mao ang pagkamapainubasanon, pagkamasinugtanon, ang pagkamahigugmaon ug maghihatdagon ug maluluyon ug uban pang mga birtud. Lord, without you, we can do nothing. Sa Ginoo, tabangi kami. Himaya samahan sa Anak sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa makatuigan nga walay katapusan. Ginoo, among pangayuon karon ang buhi way katapusang panalangin sa among pagpanguros. Panalangin kanto ang Dios Amahan makagahom sa nga tanan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So, mga announcement, mga igsuon, next week ato nang sugdan ang atong catechism about sa healing. No? So mag-invite ato mga masakiton sa pag-view niini. So online live ta. Ang ato lang time, no, nga makapangutana mo, Sister Alin, ngano man na nga so may klaro anang adlaw man gyud, primero every Thursday, sunod intang every Sunday. Nya sunod balik na po sa Thursday. So mga igsuon, ato lang yun ning adjust lang yun ta. Kining pag ang live streaming, di man intawon ta nga kita-kit akura. Doon naman tayo IT. No, doon na tayo IT ning naghimon ini. Yung kining IT, ako lang tani ipasabot, wa man yun intawi IT nga kanang aning trabaho ano, di man isa yun. So, ako lang ipaabot sa tanan nga ato ning ipaningkamutan, no? Sa kutob lang sa atong maabot kining atong formation nga unta mahiabot ni nga tos untong kaigsuonan bisan pa dili sila Don Rosarians, bisan pa wala sila diha nag-alagad sa simbahan, nga kining pulong nga sa Ginoo nga mas spread kini nga tos untong kaigsuonan ila pinang wala pa kaila sa Ginoo. Busa kining atong live streaming na gyud sa IT, so mag-adjust po ta sa iyang time. No? Mao bitaw daghang kay nangutana, "Oh sister, kanang unsa man lang imong unsa man IT? Kanang free ra na?" Dili enta na free. Di pamilyado man pud na. No? Napud ta naghatag, but depende na gyud sa kaluoy o kutob unsay maabot. No? So, ang ato lang kanunay lang ta mamati sa pulong sa Ginoo. Kay ato ning paningkamutan igsuon ko nga kining word of God nga mas spread kini no ngadto masangyaw kini ngadto sa tanang katawhan, no, sa tibuok kalibutan. Mas panlakaw kamo ug isangyaw ang maing balita. So kita niya sa social media karon, so ato ning tagaan, no, og tagang privilege niini ug ato pinahatagan og time sa pagpamati niini. Ug mga igsoon nakapamalandong ko, no, nga magtan-aw bitaan ning kay ipamkubag-o aning mga Facebook, mga YouTube, mag-vlogger, daghan kay manan-aw. Daghan kay mamati. Labi na kanang tulpo, no, kanang mga story, nindot ng mga istorya. But sa word of God, ay, unya na lang na. Wala sila kahibalo nga ang word of God, ang pulong sa Dios, may muhatag o kinabuhi sa tao. Nga di na ang Ginoo nagsulti atong tanan, ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundi sa matag pulong sa Dios. Busa, atong tagagahigayunan, nga kini atong formation, atong masyur sa atong kaigsunan, sa atong relatives, nga sa Amerika, atong mga anak, ug asa man sila, atong i-share, atong pahibaluon, aron sila makadungog nining pulong sa Ginoo. Nya ang kung kita ni share, kung kita nagpahibalo, dako kitang merito nga madawat sa Ginoo. Kalos ama ni madawat human sa atong kamatayon. Kay whether we like it or not, kitang tanan mubalik sa Ginoo. So wala ni masayang ang atong pagpamati
pagpaminaw sa pulong sa Ginoo sa matag semana nga usa ka oras. Amen. So again, daghan kaayong salamat sa atong tanan, kanyang tanan mga Marian devotees sa nagkadalain nga diocese o mga parishes. Salamat kaayo. Ug sa payan, God bless us all and good night sa tanan.